Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. I just want to share to you my devotion na nagmula po sa Mark chapter 9 verse 43 to 48. Sabi po dito, "At kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pingkaw kaysa may dalawang kamay kang mapa sa impyerno, sa apoy na hindi napapatay. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang paamoy nakapagpapatisod sa iyo ay putulin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok ang pilay sa buhay kaysa may dalawang paakang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. At kung ang kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo ay dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata kang mabulid sa impyerno. Na dooy hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy." So, by the way, ang rema ko po dito mga kapatid is flee from all temptations or flee from all kinds of temptations. So dito natin makikita na being a Christian, we need to be desperate, no, or desperado para supilin talaga ang ating mga sarili. Kung mapapansin po natin yung mga binanggit ng ating Panginoong Hesukristo, kamay, paa, mata, no? Kasi yan po naman talaga yung nagiging kasangkapan ng dyablo para tayo ay makagawa ng kasalanan. For example, paa. Saan ba papunta yung paa mo? Di ba? For example, kamay. Saan mo ba ginagamit ang kamay mo? For example, mata. Saan mo ba nagagamit ang mata mo? So, there is a lot of temptations around us na kinakailangan maging desperado tayo to flee from those things. Kasi bakit? It will lead us to hell. Kaya pinapaalalahanan tayo. Actually, it's not literal naman po mga kapatid na tayo po ay putulin natin yung kamay natin, dukitin natin yung mata natin, putulin natin yung paa natin. Not literal. Kumbaga, we need to be desperate or desperado na gawin yung mga dapat nating gawin sa pag-iwas sa mga bagay na mali. No, hindi literal. Kasi kahit naman dukitin mo yung mata mo, may isa ka pang mata. What the mean here is we need to, alam mo yon, yung sabi nga natin, makita mo ng isang beses, it's enough. Okay lang yon kasi hindi mo sinasadya. Pero kapag binalikan mo pa, yun na yung problema. Okay? Sa kamay, hindi ganun. Kapag kumilos ang kamay, talagang dinesisyonan mo yon. Kapag kumilos ang paa, ibig sabihin dinesisyonan mo yan. Nagmumula lahat yan sa mata. Sa nakikita ng mata kasi ang mata po natin ang pinakailaw ng ating buong katawan. Kumbaga parang door entry point ng lahat ng bagay maliban sa ating pandinig, no? Kaya powerful pang mata natin. So kaya nga sinasabi ng Panginoon na dukitin mo, putulin mo para nang sa gayon hindi ka mabulid sa apoy ng impyerno, nandooy hindi namamatay ang mga uod. Imagine. So we need to be desperate para maiwasan natin yung mga bagay na kasangkapan ng dyablo. So may reflection here is sa talatang ito ay pinauunawa na dapat desperado ang isang Kristiyano na mapagtagumpayan ang anumang uri ng kasalanan sa pamamagitan ng mga desisyon na hindi kayang arukin ng isang ordinaryong pag-iisip. But for me, this is not literal na puputulin or susundutin natin ang bahagi ng ating mga katawan. Sa halip, we need a strong desire upang hindi ito maging kasangkapan ng dyablo para tayo ay magkasala. So my motivation here is the desire of God for every one of us is to be secured our eternal life in heaven. Yan. Yun yung desire ng Panginoon, kaya lagi niya tayong pinapaalalahanan. That's why the Bible, andyan ang Bible na kinasangkapan ng Lord para maunawaan natin kung ano ba yung dapat at hindi dapat. So sometimes we don't have time to open it. That's why gumagamit siya ng mga tao upang yung salita niya ay buhay sa pamamagitan ng bibig ng mga kinasangkapan niya at buhay sa mga taong dumirinig nito.
So my application, I will make an extra mile to flee from any kind of temptations. So kailangan talaga may gagawin tayo. Hindi yung gagawin mo lang or nagawa mo na, kailangan may mas gagawin ka pa. No? Kumbaga, diligently. Yan. Diligently flee from any kind of temptations. I will make an extra mile to flee from any kind of temptations. So, it's our own decision, no? Decision po natin kung paano natin pagtatagumpayan. Hindi yan pwedeng sabihin ng ibang tao. For example, alam naman natin masamang uminom ng alak, tapos hihintay mo bang may magsabi sa'yo, huwag kang uminom ng alak, masama yan. Kahit may magsabi sa'yo, it's your own decision. Kahit alam mong mali, kung pipiliin mo na gawin yung bagay na yun, gagawin mo siya. For example, masama naman talaga ang sigarilyo at tayo'y pinapaiwas dyan. Walang taong pwedeng magsabi sa'yo na iwasan mo yan. Ikaw din mismo ang gagawa ng paraan para iwasan mo yan. In fact, kapag pinagbabawalan nga tayo, dahil sa barkada, tinatago natin sa mga magulang natin Tama o tamang-tama. Tinatago natin sa mga magulang natin yung mga bisyo natin, even drugs, no? Tinatago natin. So, ibig sabihin, it's our own choice na gawin yung isang bagay. Pero once we understand na ito ay instrumento ng dyablo para tayo ay ibulid sa impyerno, it's time for us to decide and have a strong decision, no? Yung pagiging desperado natin para gawin kung ano yung tama. Kasi yung consequence ay hindi po natin maiiwasan. Okay? So, yun lamang po, and nawa nakatulong po sa atin ang video na to. God bless us all in Jesus' name.